Magpapatupad ng signal jamming sa ilang bahagi ng Maynila sa araw ng traslasyon ayon po yan sa DILG. Patuloy rin ang mga inspeksyon sa simbahan at sa ruta ng prosesyon hanggang kanina. Saksi, si Marie Zumal. Sa bisperas ng traslasyon ng Itim na Nazareno, nag-ikot sa paligid ng Quiapo Church ang PNP, BFP, MMDA at lokal na pamahalaan ng Maynila kasama si Interior Secretary Benher Abalos. Lahat ng gamit na ipapasok sa simbahan kailangan dumaan sa x-ray machine. Daraan din sa scanner ang mga deboto para matiyak na walang makalulusot na bawal. Ine-intercept po namin, then turnover po namin sa PNP po. Kalimitan po sabi nila, anting-anting po. Magbabantay ang mahigit 15,000 pulis kasama ang 2,000 bombero. Meron ding mga fire truck at ambulansya. Magkakaroon din ng signal jamming sa ilang bahagi ng Maynila ayon sa DILG. Yes, may i-jump po tomorrow. Sabihan nyo na yung mga kamag-anak nyo, kung hindi kayo ma-reach, huwag muna mag-panic. Although we are not receiving any threat from terrorist group and other interest group natin, but nevertheless, our security preparations is anchored yung for the worst. Inaasa magiging sabik na sabik ang mga deboto sa muling pagbabalik ng traslasyon, kaya inaasa mas marami pa ang sasama ngayong taon na sa tansya ng PNP ay posibleng umabot daw ng 2.3 million na deboto. May field hospital din sa Cartilla at handang mamigay ang lokal na pamahalaan ng mahigit 50,000 face mask. Maninit raw sila ng hindi magsusuot nito. May clearing operations din sa mga nagtitinda pa sa kalsadang daraanan ng traslasyon. Sa bansa kung saan halos 80% ang Katoliko, malaking bahagi ng kamalayan ng maraming Pilipino ang traslasyon, kung saan ginugunita ang paglilipat sa Itim na Nazareno mula sa Recollect Church sa Intramuros patungo sa Quiapo Church noong 1700s. Ipinakita sa GMA Integrated News ang andas ng poong bukas. Nilagyan ng laminated tempered glass ang palibot nito para di na maakyat ng mga deboto. Sa dalawang gilid tatayo ang mga ihos habang nasa baba ang hihila sa andas ng poon. Sa paglipas ng mga dekada, nagbabago man ang mga debotong lumalahok, hindi nagbabago ang sidhi ng debosyon. Mula dekada 70, 80 at 90 hanggang sa huling traslasyon bago magpandemya noong 2020, kung kailan mahigit 3 milyon ang nakiisa at inabot ng mahigit 16 na oras ang prosesyon. Mas mahaba pa ang mga prosesyon noong 2012, 2017 at 2018 na umabot ng 22 oras. Pero kahit katakot-takot na pagod, init, gutom at uhaw ang suungin ng mga deboto, tuloy ang panata na ang iba nais ipamana sa susunod na henerasyon. Nalaglag po kasi yung unang baby niya, tapos yung pangalawang niya na po, panganak yun po, na nakasurvive po yung baby niya. Pero hirap din ba siya? Yes po, nagkaroon din po na halos 50-50. Oh, so, anong dinasal niyo sa Nazareno? Yun, sana po bigay na po sa amin yung pamangkin ko. Tapos yun po, pagkalabas, sobrang saya po ng pamilya namin. Ito isang spiritual na pagdiriwang at isang cultural din dahil ito rin ang mukha ng ating bansa. Kaya tulong-tulong nating ipakita na ang mga Pilipino ay may pananampalataya, may pagkakaisa at pagtutulungan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi.